Welcome sa Kalingap Ed Eli Vlogs. Itong inyong lingkod, isang Kalingap Watcher. At ngayong gabi ay umpisa natin ang ating magandang gabi tungkol sa isang magandang issue. Pero isasabihin ko sa inyo, pakisubscribe muna ang aking Kuya Bal Santos Mantubang at Ed Vlogs at Kalingap Rap. At alam natin ngayon ay merong sa social media na nagba-viral ay isang kasama natin na OFW nagtatrabaho sa parte ng Middle East at subaybayan nyo ako at alamin natin kung ano itong issue tungkol sa kanya. Magsilbing paalala po namin ito sa OWA para po sa mga nagtatrabaho sa abroad. Kasi ang atin po, iniiwasan po natin na mapahamak po kayo. Paano po mapunta kayo sa mga pasaway na employers? Katulad po nito. Hindi po tulis ang misa niya. Siya po ay talagang trabaho po at talagang yan lang po yung kanyang gagawin po. Trabaho bilang isang kasambahay. Okay? So ngayon po, okay, dali lang. Okay. So, tingnan po ninyo si ate. Ate, lapit ka ng konti sa akin. Trabaho niya sa bahay. Ano sa tingin niyo po ang pwedeng mangyari sa kanya? Oh, ayan, tingnan niyo po. Ate, taga saan ka? Jensen. Taga Jensen. Ilang taong ka na? 25. 25. First time mo mag-abroad? First time. First time mo. Hindi ka ba natakot na ganyan na itsura mo? Pupunta ka ng Saudi, magtrabaho ka sa bahay? Oo. Ilang buwan ka lang sa amo mo? 2 months and 18 days. 2 months and 18 days. Tapos pinauwi ka na ng amo. Wala kang inaaway. Na sestelo siguro yung amo mo siguro sa iyo. Ano ang mga experiences mo doon? Buti wala pa nangyayari sa iyo. Pero meron ka naman nararamdaman? Oo, yung kasi yung tatay lapit ng lapit, tapos Okay, nakita natin na ang mga experience ng mga kasama natin mga OFW sa Middle East hindi madali ang sitwasyon. Alam natin na famous ang Middle East sa mga kasama natin mga OFW na mga kakaroon ng problema at hindi maganda ang sitwasyon lalo na pagkasambayan, Ulitin natin muli. Subscribe si Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs at Kalingap Rap. At alam natin na ganitong sitwasyon ay hindi madali. At alam nyo kung bakit napokusan ko to. Nung araw kasi ang asawa ko nagtrabaho rin dyan sa may parte ng Riyadh, Saudi Arabia. At alam kong napakahirap ng sitwasyon dyan. Bagamat mananahi siya, at nakabukod sila at magkasama sila mga babae, hindi delikado. At bumababa sila, natin sila doon sa tahian at pagkatapos doon nagpupunta yung mga customer ng mga Arabiana, ng mga parang naka-ninja sila, At maski ang asawa ko ganun din, naka-ninja din dating abayan tawag nila sa Saudi. Pero napansin ko yung dito sa video ito na hindi ganun kadali para sa isang kababayan natin na katulad na may itsura pa siya. Nag-viral nga dahil nga ganun pinauwi ng amo dahil di umano na mayroong issue. At mas maganda yung sa side niya mismo ang marinig natin dahil ang ibang mga OFW na kababayan natin babae, may mga comment na kesyo may ganito daw issue, kaya daw pinauwi, ganyan, hindi natin alam. Kaya mas mabuti yung pakinggan natin yung side ng ating kababayan dahil unfair na kung katulad nga noon sinasabi na maski si yung nag-i-interview Kabong na siya din ay
sabi nga niya, binibigyan niya ng aral, ng turo yung ating kababayan na OFW. Siya ay tinawag na OFW maganda pinauwi. Kaya maski akin, sa akin nilalagay ko siya, no, dyan sa baba. Bagamat alam nyo na kalingap tayo, pero pangdagdag din ng ano natin ngayon ng may mapanood din yung mga kukunti kong mga subscriber, at para matalakay yung tungkol sa may kwento namin mga tungkol sa mga buhay-buhay namin bilang OFW, dahil sabi nga dyan sa Pilipinas maraming hindi alam sa mga sitwasyon ng mga nagtatrabaho sa abroad. Kaya ituloy natin yung side ng video, no. Ito magsilbing ano to, paalala po namin ito sa OWA para po sa mga nagtatrabaho sa abroad. Kasi ang atin po, iniiwasan po natin na real talk po tayo. Kasi alam ninyo, yan katulad po ninyo, na talagang takot talaga na talagang Diyos ko, ako yung tatakot sa iyo. So ngayon, bukod doon, ano pa yung mga naranasan mo? Tapos yun, pag umuwi, kasi pinauwi ng Pinauwi na ng amo. opo, ng babae. Oo, tatakot sa iyo, nag-jealous sigurado yun. Tapos sabi ng babae, balik ako ng agency. Pero sabi ng tatay, hindi daw ko payag. Uwi na ako ng Pinas. Kaya pinauwi ko ng Pinas. Hindi daw sila papayag na ibigay ka sa iba. Kaya so ngayon ate, itong gagawin natin, okay. So, ate, tama na yung pag-upload mo ng Okay, no? Nakita natin ang sitwasyon na concern si Kabong na courtesy nga pala kay Kabong, subscribe niyo siya. Siya isang mga video niya ay tungkol sa mga OFW. Kaya kung update, kung gusto nyong mapanood yung lahat ng tungkol sa kanya, panoorin nyo na lang, at nandun lahat ng kumpletong pag-uusap, at least inireaksyonan ko lang, at isang payo rin na maaari pagbutihin natin ang pagtatrabaho, dahil sabi nga, wala doon problema kung maganda ka o hindi ka maganda. Importante yung quality ng trabaho. Kung itong ating OFW na maganda na pinauwi, ang side nga niya ganun, at mas napabuti, di ba? Marami pa siyang pagkakataon, sabi nga, at hindi lang yan, ngayon ay nag-viral siya, baka mas sigit na doon siya makapagtrabaho na maganda, may makatulong sa kanyang vlogger o kaya sino man sa Pilipinas, mga kasama natin ng mga content creators, na tulungan natin ang ating kababayan. Wala na siyang trabaho ngayon, nasa bahay na lang siya, pero papakita dito na kailangan niyang tulong, at sana magkaisa tayo mga OFW na tulungan natin siya. Kung mayroon tayong may tutulong, tulungan, at huwag natin husgahan. Sabi nga, kung may mga bagay na hindi tayo alam, ng kababayan natin, maski nga si Kabong ay nabas din dahil nga minasama ng isang nanood ng live stream, na sabi niya, pag kanya maganda pinauwi, pag kanya yung ayoko magsalita ng gano'n, ibig sabihin pag hindi may tsura ay
na nare-remain sa trabaho gawa ng unfair naman talaga. Medyo ano, pero alam natin na hindi naman gano'n ang gustong sabihin ni Kabong. At pinapayuhan nga niya si ate ng maaari, sabi nga gano'n na mag-iba na lang ng trabaho diyan sa Pilipinas. At papasalamat tayo na nakauwi siya kasama niya ng pamilya niya at marami pang pagkakataon, sabi nga na pwede siyang makahanap ng maganda at mas maayos na trabaho at anong malay natin, yung pag-uwi niya, yung naging daan para mas lalo siyang ngayon viral na siya sa social media, sa TikTok, saka sa Facebook. Pagkatapos maraming mga pwedeng tumulong sa kanya. Tayo bilang mga OFW, alam na natin ang ating gagawin. Kaya sa halip, huwag natin ibas yung ating kababayan. Hindi niya kasalanan na maging maganda siya. Sabi nga, sa mata ng Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa panlabas na kanyoan. Pero huwag tayong musga, no? Huwag natin i-down. Wala nang trabaho, i-down pa natin. Pagkatapos yung mga kababayan natin OFW, nagiging basher pa. Unawain natin siya. Kung meron tayong may tutulong, tulungan natin. Ito pong muli, at abangan nyo, meron pa tayong susunod na video nito. Meron tayong part 2 na nasa bahay na siya at pinapaliwanag niya kasama niyang pamilya niya at mas interesting yung side niya, masasabi niya dahil alam natin na iba yung nakapagpahinga na siya kasi yung oras na yon nung interview, itong unang interview ito ay nasa dumating siya sa airport, talagang mahirap ang sitwasyon. Mas maganda yung interview, ipapanood ko sa inyo yung interview yung pangalawa, abangan nyo po at para malinawan, malaman natin ang side niya. Huwag natin husga ng ating mga kababayang OFW. Ano nagiging sitwasyon? Buti nga po kayong iba may mga trabaho pero siya pinauwi na pagkatapos ibabas na pa natin. Alamin natin ang side. Huwag tayong nakahatol dahil sa Pilipinas hindi nyo alam mga sakripisyo, ang hirap ng ating mga kababayang OFW. Kailan natin dagdagan pa ang kanilang paghirap. Ito po muli ang inyong kaibigan si Kalingap Ed Elia Vlogs, isang Kalingap watchers at sponsor din ng Kuya Bal Santos Matubang, ay laging nagsasabi sa inyong subscribe si Kuya Bal Santos Matubang at Ed Vlogs Kalingap Rab. Ito po muli si Ed Elia ay nagsasabing mula dito sa bansang Italy, I love you all, bye bye.